Hello guys, ngayon magsiset up tayo ng um, small, medium business IT setup roadmap. So, simulan natin dito sa ating stage 1 for foundations and planning. So, dito papasok tayo yung mga definition of business goals. Kasi mostly, pag ikaw yung IT sa isang company, ikaw lang talaga yung mag-isa. So, kailangan may goals ka talaga. Example, yung goals na yun is to fix to fix yung mga wifi nila. And then also yung budget. So budget ng networking hardware kasi mostly yung iba talaga pag once may goal ka na tapos pag present mo doon sa budget doon ka na magtataka ba't ang tagal na approve yung mga ganong bagay na yun. RTO, RPO, objectives, yung mag-establish tayo ng ganon. Physical infrastructure, server rack. So, server rack, pag once medyo nasa medium na businesses ka na medyo marami ng satellite, tapos maraming VPN users. So, kailangan natin ng mga medyo mas malaking server. So, kailangan natin ganyan. UPS, and then core networking. Pag dito sa Pilipinas naman, mostly, so kung di lagpas ng 200 plus yung computer mo, it's fine na wala ka pang VLAN. Basta importante dito is magsiset up pa ng firewall. So since wala pa tayong firewall, magsiset up tayo for the standard operation talaga based on my experience na wala pang mga firewall. Ang gamit pa lang talaga nila from ISP, yung mga ganong bagay. Diretso sa computer nila, gagamit lang unmanaged switch, ganun. And then sa stage 2 naman, dito na papasok yung core services natin. So, yung core services naman natin talaga dito is yung Windows Server, Active Directory, and then client deployment, yung asset inventory, documentation, security, and backups. So, pag once na-deploy na natin yung Active Directory, tapos na-join na natin yung mga workstation for end user. So, doon tayo mag-set up naman ng mga asset. So, pag asset, makikita mo na doon sa Active Directory naman. Pero meron tayong asset, for example, for keyboard monitoring, keyboard assignment. So, mga hardware peripherals natin na pwede i-assign doon sa users natin. So, importante din yun. Backup. So, importante talaga yung backup. So, for the first setup, pag kayo yung IT, mag-plan ka na talaga doon sa backup. Kasi, for the first part naman talaga, importante yung backup. Kasi pag once may nag-resign na employee, tapos yung files niya is, may mga importante siyang files na tinatrabaho doon. Example naman talaga, matagal na siya sa kumpanyang yon, tapos biglang nag-resign, tapos hindi mo na backup yung data niya. Tapos, example, yung employee na yun, nag-delete ng mga data. So, mahihirapan ka nun. So yung susunod na employee is magsisimula sa start, which is, meron naman tayong turnover. So, mas maganda, meron na din siyang, na-backup natin yung files niya para in case of emergency, pwede natin ma-hand over sa iba ng employee naman. And isa pa naman, pag once, example, masira yung physical computer mo, yung hard drive mo, kasi kahit bago yan, sometimes talaga may mga scenario talaga na biglang outage area nyo, tapos biglang bumalik yung kuryente, yun, nasira yung computer mo, mga ganung bagay. And then sa cloud hybrid, so modern setup natin ngayon. Example, meron na existing, tapos nagplan na yung company nyo for example, marami na silang users, so nagplan sila na i-manage natin yung emails nila. Kailangan yung emails nila is once mag-resign sila, i-turn over sa Saturn, tapos i-assign doon sa managers na yon na may access, and then i-assign naman doon sa users na siya yung papalit, parang ganun. So, virtualization. So, unang virtualization is set up natin ngayon dito is mag-install ako ng Windows Server sa dedicated na window machine natin, which is ang install natin dito ngayon is naka-Pentium Gold series na siya. Kaya naman to sa Windows Server na 2012 release 2. Tapos try natin migrate siya to 2019, 2022 to 2025. Kasi mostly naman talaga, pag ikaw yung IT, pumapasok ka sa isang company, tapos before, may pinalitan ka kasi yung IT nila is nag-resign, tapos matagal na palitan, kasi nga, sometimes budget or yung screening ng interview nila,
medyo naghanap sila ng mas technical talaga. Tapos mostly nakaset up nila as far as I know, for how many years dun sa Manila, nasa ako sa Manila, nag-set ang server nila is 2008. Sabi ko, oh, what 2008 to? So, yeah, expected mo na yon. So, kaya nga mag-start tayo sa middle server na low version before tayo mag-jump in. So, gagawin tayo virtualize. So, isi-separate natin yung file server at saka yung Active Directory. Active Directory at saka yung DHCP, CP, okay lang din yun, magsama silang dalawa. And then, ito yung hybrid natin. And then, Azure. So, Azure, pwede natin gamitin ito as backup as well as pwede tayo mag-run dito ng virtual desktop. Pwede natin i-assign sa user. Pwede natin i-assign sa mga remote user. Or pwede tayo mag-create ng VM na high-end na pwede gamitin for the short of time and then pwede natin i-delete after that. And then monitoring ang alerts. So dito, papasok to itong monitoring and alerts pag once medyo malaki na talaga yung company. So example, marami na kayong IT, tapos may mga areas na kayo na minomonitor, tapos medyo strict na rin kayo sa mga policy natin or data privacy, something like that. Lalo na pag meron kayong SQL server na hinahandle, so mas importante yun. MSP alerts, so dito papasok yung mga tools na needed natin. Example, patch management, RMM, and then marami pang iba, yung user elevation, yung mga ganun, yung user hindi agad maka-install pag once walang mga administration privilege, ganun. And then, automation, since kung on-prem ka pa lang naman, no need mo ng automation. Pero pag doon ka na sa may mga cloud na, example, may mga emails, pwede mo ma-automate din yun as well. For networking, so enterprise skill tayo, networking, SD1, so maganda dito ng SD1, so i-discuss ko, I cannot assure na ma-discuss na SD1 ko, because for the networking side, I'm not totally expert or technically na doon ako sa pinaka-deep. So siguro ang maano ko dito sa networking yung sinatawag ng VPN. So site-to-site VPN tayo, yung siset up tayo ng ganon para and then siset up tayo ng global catalog for servers. Enterprise skills, yung di-discuss natin yan sa makakaya ng utak natin. And then improvements. So improvements continues tayo dito kung ano yung i-comment nyo. Tapos ano yung magiging comment nyo na ito yung isi-set up natin, check natin yan. Tapos gagawin ko ng plan, tapos implement natin. Yung ganun. Parang day-to-day process tayo dito from the start, mag-set up ng server, mag-configure, tapos mag-troubleshoot tayo. Kaya nga nag-set up ako ng server na dedicated talaga sa isang computer, which is separate sa computer ko para yung server na yun, pag once mag-down, ay check natin para sabay-sabay tayong matuto. Matuto rin ako. dagdag learnings ko rin as well sa inyo din pag once makaka-encounter kayo ng ganung issue. Kasi in the IT naman talaga ang daming issue. Lalo pag doon ka sa remote setup, example, ecosystem ng Microsoft 365. Outlook lang yung ticket. Example, may nag-send ng ticket. Outlook lang yung issue. Pero pagdating mo dun sa Outlook, iba-iba na yung issue. Hindi lang user profile, hindi lang email. Basta maraming issue na pwede mo i-discuss. Kaya nga, isa-isahin natin yan. Tapos, I think kung makakaya ko everyday na mag-upload, kaya ko mag-recording, pero ang problema na dito is yung pag-edit naman. So, kaya nga, ginaganito yung setup para less edit na, tapos publish na agad. Yan. Alright, so and then papakita ko pala sa inyo, ito yung magiging natin. Example, ito yung infrastructure natin. Ito yung office assistant natin, kung makikita nyo. And then ito yung ISP, example, yung PLDT. So yung firewall, hindi mo natin i-discuss, i-follow lang natin yan pag once doon na tayo sa site-to-site VPN. Or meron tayong VPN users na need i-access kung saan siyang location. Ang ganon. And then the server, ito yung magiging server kung meron kayong server rack.
Tapos yung server type rack na na server. And then yung IP addressing natin, ito yung mga IP addressing natin. So kung mapapansin nyo, meron tayong default lang dito. And then yung layer, so ito yung small business infrastructure ng diagram niya, internet, firewall, core switch, infrastructure, and user. So mostly talaga, tapos mag-try tayo na mag-set up din ng NAS kung meron kayong NAS, kasi mostly yung iba nagsiset up ng NAS kasi ease of use kaysa gumagamit kaysa server. Maganda din naman doon sa server mag-set up ka ng SCSI doon sa server, pero yung mostly kasi iba network at storage para mas madali. And then dito naman, so SMB tayo, so core switch, yung mostly di-discuss natin unmanaged at managed switch dito. And then yung comparison naman, kung makikita yung comparison to local to international. So sa international naman din, mayroon din naman silang setup doon na wala pang mga firewall. Pero mostly, meron silang firewall doon na sineset up. Ang gamit nila is pfSense. So, kung familiar ka sa pfSense, yun ang ginagamit nila kasi free. Example, bibili sila doon sa Netgear. Pag bili nila doon, meron ng quick setup lang. Example, kung akong IT doon, quick setup lang para ma-prevent lang yung mga bad sector na papasok sa network nyo, para mga ganang bagay. Tapos, yung mga whitelisted na mga devices, yan. Ito yun. And then, ito yung infrastructure growth roadmap natin. So, kung mapapansin niyo, from local office, Windows Server, Active Directory, virtualization, M365, cloud, automation, managed services, enterprise. So, sana abot tayo sa managed services. Matagal pa to. And then, daily operation, pag ikaw yung IT, syempre, pag ikaw yung IT, check the backups. Syempre, importante yan. Kasi pag once hindi mo tine-check, tapos may hindi ka makakauwi ng maaga talaga. Frustrated ka. So, kailangan mo talaga ng backup. Server health, tapos check internet, review alerts, help desk, documentation, anything daily. So, pagpasok mo pala sa umaga, check mo to agad. Pag okay lahat, and then chill ka muna. Ikot-ikot ka lang. Ganun. Kaya sabi na ang hayahay ng IT, nang hayahay ka dyan. Pag once mag-trouble, sakit sa ulo. So, ito yung maging natin, build an SMB IT infrastructure from scratch. So, from scratch tayo. So, pakita ko sa inyo paano mag-install dito. Alright, so thanks for watching.